Today, ang video na ito ay titled Why I Stopped Being Blackpilled But I Still Look Smacks as a Christian. So, um, ang blackpill content ay naging uso sa internet at nagiging ano na ito, nakakapinsala na sa lahat ng kabataan at ang blackpill ay depressing at naniniwala ako na may mas totoo pa sa blackpill ay Biblia na isang bagay na ang black pill ay depressing kaya ayaw ko yung black pill kasi ito ay depressing na kung pangit ka halos wala ka nang magagawa at mayroong bahagya na katotohanan pero hindi naman talaga actually totoo. Kung black pill ka, naniniwala ka ng lahat ng bagay ay walang kabuluhan kung black pill ka. At nasusulat naman yun talaga sa Ecclesiastes 12 hanggang 12:7 hanggang 8. Ito. Ang alabok ay nauwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay nababalik sa Diyos at na nagbibigay sa Kanya. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga aral, lahat lang ay walang kabuluhan. Ecclesiastes 12:7 hanggang 8. Basahin ko ulit. Ang alabok At ang alabok ay nauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay nababalik sa Diyos o nagbibigay sa Kanya. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. Wala tayong kabuluhan kung black pill tayo. Na isang bagay na sinasanguyunan din ng Biblia na lahat tayo mamamatay at ang pinagkaibahan lang ng black pill sa Biblia ay ang Biblia ay nagtuturo ng pag-asa. Kasi ang black pill ay walang Diyos. Wala siyang pag-ibig, wala siyang pag-asa, at wala siyang pananampalataya. Yung black pill lang ay nagtuturo ng panglaman natin dito sa mundo na actually pag black pill ka wala kang pag-asa. Kaya ang mga taong mga lalaki na dito sa internet ay silently na give up na sila na wag nang magsumikap sa buhay kung black pill sila. May isang bagay na mali. Dapat may pag-asa ka, dapat may pag-ibig ka, at dapat may pananampalataya ka kasi kung ano na dapat ang pananampalataya mo ay tunay na naniniwala ka na may Diyos. Kasi kung black pill ka, hindi ka naniniwalang may Diyos. At may pag-asa pa. Nasusulat sa Jeremias 17 hanggang 17:7 na mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Pag-asa natin ay ang Panginoon. Siya ang nagbibigay buhay, nagbibigay lakas sa atin, at ituturo lahat ng ating mga kaalaman dito sa buhay. Siya nagbibigay ng anumang hilingin natin. Kaya may pag-asa tayo, ang Diyos. Kaya hinihiling natin sa Diyos lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng ating kabalisahan, nilalagak natin sa Diyos. Kung blackpilled ka, wala kang Diyos na paglalagakan ng iyong mga problema. Wala kang pag-asa. At ikaw ay mahuhulog sa walang kabuluhan kung walang Diyos. Kaya ang pag-asa natin ng Diyos, kung may pag-asa na may Diyos, magsisimula ka ulit na magsumikap sa buhay na oo, talagang may kapighatian dito sa mundo at hindi lahat nakukuha ang gusto nila. Pero ang totoo, may Diyos na nagkakaloob sa lahat na nagbibigay sa atin ng biyaya na kung mabuti tayo, pagpapalain niya tayo
At pagpapalain din niya tayo kung masama tayo kasi ang Diyos ay laging mabuti. Kahit sa mga masasamang tao, nagkakaloob ang Diyos. Kaya nga pinagpapayaman ng Diyos yung mga kahit na masama sila, mayayaman pa rin, ganon. Pero hindi naniniwala sa Diyos, yun yung problema ng Diyos. Gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya, na isang bagay na problema ng generation ng buong sangkatauhan. Sana kung lahat tayo may Diyos, sana hindi magiging walang kabuluhan ng buhay natin. Kung blackpilled tayo, nakakainis lang, lahat ng nasa internet ay blackpilled na nagsisimula na itong nagiging na ito, problema na ito, na isipin ng tao na walang Diyos dahil walang kabuluhan yung buhay ng tao dito. At nagdududa sila na mayroong bang Diyos dahil walang kabuluhan, okay? Dahil nga miserable ang buhay nila. Okay? Kung maging pogi ka man o maging pangit, kung blackpill ka, wala talagang kabuluhan. Lahat base sa iyong sariling unawa. Kaya kung sariling unawa lamang ng Diyos yung magagawa natin, alam ng Diyos lahat. Alright? Alam ko na hindi na natin makokontrol yung mukha natin. Alam kong pangit ako at alam kong short ako. Kaya at yung kung blackpill ka, yun daw yung nagde-determines ng yung success. Pero wag kang mainggit sa mga pogi, matatangkad at mayaman, dahil nasa kanila lahat ng kaginhawaan, mga sa buhay, mga kaginhawaan sa buhay. Kaya tingin ng Diyos sa atin pantay-pantay lang. Bakit may mahirap, bakit may mayaman, bakit may pangit, bakit may pogi, ay dahil sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ang may control ng lahat. Alright? Kaya ka mahirap dahil kalooban ng Diyos na mahirap ka. Kaya ka mayaman dahil kalooban ng Diyos na mayaman ka. Kaya ka pogi dahil kalooban ng Diyos na pogi ka. Kaya ka pangit dahil kalooban ng Diyos na pangit ka. Laging nagbabalance yung Diyos. Alright? Kaya may mayaman at may mahirap para magkaroon ng balance economy na ang ganda sana ng kung isipin natin na ganun. Kung isipin mo yung economy, pati science, kaya may mahirap at mayaman para mag-balance. Alright? Kailangan ng mayayaman ng mahirap kasi sinong maglilinis ng iyong kasunsilyo kapag nagbara ito? Alright? Siyempre may mahirap na maglilingkod sa iyo para para ayusin yung kasunsilyo mo, yung CR na nagbara. Alright? May mahirap na maglilingkod na para lang bayaran mo bilang kapag mayaman ka. Ganon. Kaya may janitor para maglinis sa kapaligiran sa mga CR kasi binabayaran ng mga mayayaman. Kung lahat tayo mayaman, edi sino nang maglilinis sa karya? Sino nang maglilingkod bilang pulis sa kalsada? Alright, kung lahat tayo mayaman. Alright, kaya may katwiran din ng Diyos doon. Kaya may mahirap at mayaman para magtiwala tayo na may Diyos yung may gawa sa mahirap, Diyos yung may gawa sa mayaman. Alright? Kung siya ang may control ng lahat, ay nalalaman niya kung anong mabuti. Alright? Ikaw ba naman na kung ikaw pa naman na tao, nalalaman mo yung ikabubuti ng nilikha mo. Kunyari, ang computer, ikaw tao nakagawa ng computer, nalalaman mo yung ikabubuti ng computer, pero nagrereklamo yung computer sa iyo, 'di ba? Na nagaano pa, 'di ba? Paano ko ba 'to ma-explain, 'di ba? Na ikaw nga yung dapat may alam, 'di ba? Kaso yung tao, yung computer naging aware na na
na nagpalalo na may mas alam pa siya sa'yo. Alright, katulad ng mga AI, ganon. Mali, tayo yung nakakaalam, yung engineer mas nakakaalam sa computer, kaya hindi nalalaman ng computer na yun yung kabutihan na nagawa ng engineer sa kanya. Alright, alam ng engineer kung ano yung ikabubuti ng computer. Alright, ganon din yung Diyos. Kasi siya yung may gawa sa atin. Nalalaman niya yung ikabubuti natin. Kaya wag tayong magrereklamo sa Diyos kung ginawa tayong kuba o ginawa tayong mahirap o anuman. Magpasalamat ka sa Diyos kung bakit kanya nilikha. Tanay. At nilikha ka niya para gumawa ng mabuti, katulad ng computer, 'di ba? Engineer ka, gumawa ka ng computer. Ginawa ka computer para tulungan mo yung mga taong naghahanap ng information. Hindi ikaw yung computer na nalalaman mo lahat. Syempre, may mas nakakaalam sa iyo, may mas alam na kabubuti mo, hindi ng iyong sarili. Alright, kung sarili lang natin, tayong mga tao ang mag ang gagawa ng ikabubuti natin, hindi natin alam ang mas lalong mabuti. Alright? Ang Diyos ang may control. Alright? Alam niya yung ang kabubuti natin. Ang Diyos ay sobrang buti. Mababasa mo sa Roma 8:28. Our spectacle goal is to use the name of Shadow Garden to lure us out of our headspace. 8:28 na at nalalaman natin lahat ng mga bagay na nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti na nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay yung mga tinawag na alinsunod sa kanyang nasa. Alright. Alam ng Diyos yung ikabubuti natin. Alright. Lahat ng bagay magkakalakip na para sa ikabubuti natin. Alright. Kaya kapangit ay siguro para turuan ka ng Diyos na na magpakumbaba. Alright. Kasi ganito napansin ko lang na yung mga taong may itim na lahi, mas mapagpakumbaba pa sila kaysa mga taong mapuputing. Yung mga pupuputing mayayabang. Kasi alam nila may privilege sila kaya sila maputi. Maputi lang yung balat nila kaya sila mayabang. Pero yung mga taong hindi naman ako racist, mga negro, ay mas mapagpakumbaba pa sila kasi alam nila na ayaw ng tao yung may itim. Alright? Pero kaya sila nagpapakumbaba. At mabuti rin ang mapagpakumbaba kasi makakatulong to sa iyong pamumuhay. Alright? Mas kontento ka kapag mapagpakumbaba ka. Mas matututo kang maging mabuting tao kung magpakumbaba ka. Matututo kang tanggapin na lang ang katotohanan dahil nga mapagpakumbaba ka. Naman kung pangit ka dahil nga mapagpakumbaba ka, nalalaman mo ang Diyos ang may alam ng lahat. Pangit nga ako Diyos yung lumikha sa akin 'di ba? Ba't ako magrereklamo, 'di ba? Nilikha ako ng Diyos ng pangit kaya ikaw pogi, dapat hindi ka magpapalalo, okay? Huwag mong bubulihin yung mga pangit kung pogi ka. Magpakumbaba ka kasi Diyos din yung may lumikha sa'yo, ikaw na pogi. Alright? Ganun. Kung black pill ka, pogi at pangit, doon lang nakatatos, doon ang pogi, doon magiging hawa ang buhay. Kung sa Diyos tayo, Diyos yung nakakaalam ng puso natin. Alright? Lahat tayo pantay-pantay sa Diyos. So, ito, maging mabuti ka man o masama, alam ng Diyos ang puso mo, maging pangit ka man o maging pogi, ang Diyos tumitingin sa puso at nalalaman ng Diyos kung masama ka ba o mabuti, maging pangit ka man o hindi. At ang Diyos ay mabuti
At nagkakaloob din siya sa masama at mabuti. Laging mabuti ang Diyos. Kaya ikaw masama, huwag kang magpapalalo na dahil sa iyong sariling kakayahan ay sasabihin mong magpapalalo ka na, alam mo na lahat mali. Sa Diyos pa rin galing yung kabutihan binigay sa iyo. Binigay sa iyo yan ng Diyos. Alright? Mababasa mo sa ano, mababasa mo sa wait. Mababasa mo sa Mateo 5, Mateo 5:45. Ilisan ko lang, 5:45, na upang kayo'y maging anak ng Diyos ng inyong Ama na sa langit, sapagkat kinakasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at mabubuti at tinapaulan ang sa mga ganap at hindi ganap. Alright. Nagpapaulan ng Diyos sa hindi ganap at hindi ganap. At nag pinasisikat niya yung araw sa mabuti at masama. Alright, yun yung kabutihan ng Diyos. Nagkakaloob siya ng mabuti pati sa mga masama, kahit ayaw ng masama sa kanya. History ng Diyos na sila'y maligtas, yung mga masasamang tao. Kaya nagkakalooban din sila ng Diyos ng mga mabuti. Kaya 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 siguro naging mayaman sila kasi nagsumikap sila dahil nga pinagbigyan sila ng Diyos na mangyari na maging mayaman sila. Diyos pa rin yung nagkaloob sa kanila, okay? Kaso, inaano nila yung kredito na hindi sa Diyos, sa sarili nila, na which masama. Alright? Na ganito, nalalaman natin ng mabuti at masama. Alright? Tayo man naman mga kabataan na blackpilled, ano ang dapat nating gawin? Dapat kabataan pa lang hanapin na natin ng Diyos. Kasi kung na-blackpilled ka, wala kang pag-asa. Kung may Diyos ka sa buhay, may pag-asa ka. Alright? So, sino ba yung Diyos na, paano ba natin mahanap ang Diyos? Alright? Paano ba natin, may papakita na maglilingkod tayo sa Diyos? Mababasa sa Ecclesiastes 12:1 na alalahanin mo rin naman ng may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at mga taon na lumapit, pagkat iyong sasabihin, wala akong karuburan sa lahat ng mga iyon. Alright, ako ay 26 years old na at nalalaman ko na nakapaglingkod naman ako sa Diyos. Alright, ng sa aking kabataan at still naglilingkod pa rin hanggang sa ngayon. At hindi ko nasayang yung 20s ko kasi naglingkod ako sa Diyos. At nalalaman ko na kilala ko ang Diyos dahil tinawag niya ako sa iglesia ng kabataan at nakita ng Diyos na hinanap ko siya kasi nung hindi pa ako kaalib sa NCG ay hinanap ko talaga ang Diyos. Pinalangin ko sa Diyos na sana mahanap ko ang totoong relihiyon at yun, sinagot ng Diyos yung panalangin ko at nakaanib na ako sa NCGI. Kayo, bali magmasid-masid ka lang, magkumpara-kumpara ka lang ng mga aral. Alright? Na isang bagay na inaanyayahan kita, mamaya lang. Pero tapusin muna natin itong video na ito na at ganitong problema. Alright? Kung blackpilled ka man o hindi, o Kristiyano ka, lahat tayo mamamatay. Alright? Ano man ang paniniwala mo, lahat tayo mamamatay. Alright? Mababasa sa Hebreo 9:27. Hebreo 9:27. Alright.
At kung paanong itinakda ang mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghukom. Alright? Lahat tayo mamamatay at maghuhukom ang Diyos. Alright? Kaya dapat siguraduhin na natin kung paano tayo maliligtas tayong mga tao. Paano ba natin masisigurado na tayo'y magliligtas? Kaya bago maghukom, siguraduhin na natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Alright, kung black pill ka, nasa lupa lang yung yung tinitingnan mo. Pero pag ikaw ay spiritual na at at ay gusto mo ng buhay na walang hanggan, kasi hindi alam ng tao kung paano sila maliligtas, di nila alam na may buhay pa na walang hanggan, di nila alam na may paghuhukom, ganun. Kaya ang pag-asa ko ang Biblia, ang pag-asa ko ang turo ng Diyos. Kaya kung black pilled ka man, alright, hanggang doon lang, lahat tayo mamamatay. Hanggang doon lang natatapos ang buhay ng tao. Neither mayaman ka man, o pogi, mamamatay ka rin naman, tatanda ka rin naman, magiging pangit ka rin naman. Alright ma. At mamamatay ka rin naman kahit mayaman ka, na-enjoy mo na yung pero yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, marumi. Hindi karapat dapat sa Diyos, kaya hindi ka rin makakarating sa paraiso pag nagkaroon ng paghukom. Alright, dapat mas okay na sa akin na maghirap dito sa lupa at mas kilala ang Diyos. Di lalo na kapag mayaman ka at pogi, kilala mo pa ang Diyos. Maginhawa ka na dito sa lupa, maginhawa ka pa sa langit. Yun nga dapat nga maglalo kang magbalik loob sa Diyos, kaso kinakalimutan nila yung Diyos, yung mga mayayaman at mga pogi. Pero tayo namang mga pangit at mahirap, dahil nga mahirap at pangit tayo, ay wala tayong mahingian ng tulong kundi sa Diyos lang. At ano at ang pag-asa natin, maging maghirap man tayo dito sa lupa, at least sa huling araw ng paghukom, magiging dapat tayo. Lahat ng di ko nagawa dito sa lupa, at least magagawa ko sa paraiso, sa langit, sa bayan ng Diyos. Alright? Lahat tayo mayaman sa kaharian ng Diyos. Na isang bagay na mangyayari yun kapag naligtas tayo. So, bali, bago natin siguraduhin ang ating kaligtasan bago maghukom, siguraduhin na natin muna natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. So, sino yung kaligtasan ng ating kaluluwa? Kaya, wag sana ma-offend yung mga Budista, yung mga Hindu, at mga ibang relihiyon na mga Muslim, okay? Sana wag kayong ma-offend, okay? Dahil naniniwala ako na si Kristo yung kaligtasan natin. Mababasa sa 14, 4, alright? Ganito. At kung saan at mababasa sa Juan 14:6 na sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ng katotohanan na tambuhay, sino man hindi ka paparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo ay maliligtas, alright? Alright. And hindi, kaya wag sanang ma-offend yung mga ibang relihiyon na hindi sumasampalataya kay Kristo. Alright? Paniniwala ko na si Kristo yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Walang iba. Alright? At ang problema, hindi natin kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat tayo hindi natin siya kilala. Alright? Pati yung mga kabataan na pinapanood ako, hindi natin kilala si Kristo. Kaya sino ba ang ating Panginoong Jesucristo? Na isang bagay na hindi ko ma-explain sa inyo, okay? Kahit nabasa-basahin ko pa sa Biblia, tanging si Brad Eri lang yung magandang magpaliwanag sa inyo kung sino ba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya inaanyayahan ko kayo makinig ng aral ng ating Panginoong Jesus, na makinig ng Mass Indoctrination sa MCGI at ang dating Daan 24/7 live stream.
masasagot lahat ng katanungan ninyo tungkol sa pananampalataya. Alright? Yun, makikilala mo si Kristo, yung tunay na Kristo, kapag nakinig ka ng mga official, official MCJ channel sa platform ng YouTube at Facebook at anumang social media platform. Alright? So, ganito. Bago matapos ang video na ito, so tumigil ako maging black pill at in-embrace ko ang pagiging Kristiyano. Pero nag-looks maxing pa rin ako at inaalagaan ko ang sarili ko kasi kalooban naman ng Diyos na maging healthy tayo. Yun nga, alagaan natin ang sarili. Kalooban ng Diyos din na mag-alagaan din ang ating sarili. At alam ko na mawawakas din at mawawala rin yung kapugian at kagandahan. Yun nga, nawawala nga at kapugian at kagandahan. Why not maximize the most of it habang hindi pa nawawala? Habang kabataan pa lang, alagaan mo na sarili, kumain ka ng healthy foods, ng whole foods, gulay, prutas, karni, at at mag-exercise at gumawa ka rin ng mabuti para sa iyong hormones para gumaling ka sa depression kasi pag gumagawa tayo ng mabuti, gumaganda ang ating hormones. Alright? Gumawa na ka ng mabuti sa iyong magulang, sa iyong kapwa, at pati sa iyong mga kaibigan, at pati sa iyong mga kaaway. Okay? Patawarin mo sila kung sino mang nagkasala sa iyo kasi mabuti yon. Alright? Kaya, ganito. Kaya ako nag-looks maxing pa rin kahit Kristiyano. Alright? Kasi ang tao ay tumitingin sa muka at ang Diyos ay tumitingin sa puso. Nababasa mo yan sa Samuel 16:7. Tingnan ko lang. Ayun, unang Samuel 16:7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong tingnan ng kanyang muka o taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso." Alright, nalalaman ng Diyos yung puso mo kung mabuti ka ba o masama. Kaso, yung tao tumitingin sa muka, okay? Sabi sa akin ng kaibigan ko, "Ang pugi mo naman, bro April." Tas sabi ko sa kanya, para makomportable siya, ang Diyos tumitingin sa puso, ang tao tumitingin sa muka, kaya ang puso mo ang mahalaga. Kaso sabi niya sa akin, "Sino yung tumitingin sa muka?" Sabi ko, "Tao." Eh di, sino ako? Tao. Eh di, yung tao yung tumitingin sa muka, okay? Alright? Kaya parang kinukompliment niya ako kasi nakita niya yung mukha ko na pogi daw ako. Kaya ang problema, ang tao talaga tumitingin sa mukha, okay? Talagang natural na ganun, talagang ganun, alright? Kasi dahil sa halo effect at horn effect, hindi porket pangit ang tao, hatulan natin na masama. Merong tao na pangit yung mukha pero yung puso kuldero, mabuti. Pero meron naman tao maganda yung mukha pero yung puso marumi. Alright? Kaya lang naman na nagiging mabuti kasi dahil napupugian yung tao kasi dahil maganda yung nakikita niya. Alright? Yun yung problema. So ngayon, tatus ko na ang video na ito na isang bagay na ko na sa inyo. Sana may natutunan kayo na it's not over until you win your crush. So look max to your potential. So and see you in more videos to come one at a time if God willing. And see you in the next video.